Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Magandang gabi mga kababayan. Tagalog na tayo kasi kaya naman ako na mag-Tagalog. Ang ganda ng Tagalog ko. Kasi sabi ng mga content viewers ko, kaya naman ako na mag-Tagalog. Pero fake yung English accent ko. Fake Englishero ko. Bago matapos ang buwan ng October, nagkaroon nga ng isang paksa na mainit na pinag-usapan sa buong Pilipinas. At magpahanggang ngayon, ito ay usap-usapan pa rin sa social media dahil nga sa mga bagong kaganapan at update sa insidente na ito. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa biglaang pagpanaw ng social media personality na si Eman Atienza sa edad lamang na 19 years old. At ito nga ay ang part 2 ng storya at tatalakayin natin ang mga bagong update. Sa mga hindi nakakakilala kay Eman, siya nga ay sikat na sikat sa mga taong laging nasa TikTok. Si Eman ay ang bunsong anak sa 3 anak ni Kim Atienza at Felicia Hong Atienza. Ang kanyang ama ay sikat ngang TV personality habang ang kanyang ina naman ay isang negosyante. Lumaki si Eman sa Amerika at dun siya nag-aral ng kursong Intensive Art and Design at aktibo nga siya sa pagmamodelo at fashion. Nabanggit din ni Eman sa kanyang vlog na siya nga ay pinag-aral ng kanyang mga magulang sa isang dormitory school. Pinili nga ni Eman na maging isang content creator at isa ding celebrity artist. Very articulate, smart at matapang. Ganyan nakilala si Eman sa buong mundo ng social media dahil napaka-vocal niya sa kanyang mga paniniwala at mga opinyon. Si Eman ay tinatawag nga din na adventurous, full of life, artistic at expensive. Sa kabila nga ng magandang pagtanggap ng online world kay Eman, hindi siya nakaligtas sa mga issue at pambabatikos. At taong 2022 nang binatikos si Eman dahil para sa mga netizen, ang suot na damit ng dalaga ay masyadong revealing. Lalo nga at tayo ay naninirahan sa konserbatibong bansa. Taong 2024 naman nang binatikos ang dalaga dahil sa kanyang video na Guess the Bill Challenge. At tinawag nga din si Eman na Nepo Baby. Inakala ng mga netizens na binayaran ni Eman at ng kanyang mga kaibigan ang 133,000 pesos na bill sa isang restaurant. At para nga sa ilang mga netizens, may advantage na sa buhay si Eman dahil sa kayamanan ng kanyang mga magulang o pamilya na nakuha naman sa politika. Tinawag din siya na insensitive, mayabang at walang pakialam sa hirap ng iba. Pero hindi nagpatinag si Eman at sinabing ang 133,000 pesos ay libre ng management ng kanyang kaibigan. Bukod doon, sinabi din ni Eman na kung siya man ang nagbayad ng bill at kung meron siyang ganon kalaking pera, choice at kalayaan niya kung saan niya gagastusin ang pera na kanyang pinaghirapan. Mula noon, tuloy-tuloy na nga ang pangbabash na nakuha ni Eman. At March 2025 naman nang muling batikusin ng dalaga dahil sa nagpost siya ng larawan ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte nang inaresto ito ng ICC. Para sa iba, pangungutya ang ginawa ni Eman sa mga taong sumusuporta sa dating administrasyon at binash nga ang TikToker. At sinabihan nga siya ng masasakit na salita ng ilang mga netizens. Pero sa kabila pa rin ito, ipinagpatuloy pa din ni Eman ang pagpo-post niya sa social media. Kumbaga, dead man na sa bashers ang dalaga. Bago kasi ito, marami nang pinagdaanan si Eman. Sapagkat bata pa lamang ang influencer nakaranas na siya ng pang-aabuso na sexual, verbal at pisikal mula sa kanyang yaya. Nang high school naman ay nabully si Eman ng buong eskwelahan matapos kumalat ang kanyang mga sensitibong larawan. At ang battle to mental health nga ang naging main topic ng TikTok account ni Eman. Sa social media matapang na ibinabahagi ni Eman na siya ay clinically depressed at meron siyang iba pang mga sakit. Bata pa lamang si Eman sumasailalim na siya sa gamutan at therapy. Hindi nga nagpapatalo si Eman kaya ito ang kanyang naging advokasya sa TikTok. Ilang buwan na nga ang nakakalipas nang ibinahagi ni Eman na magpapahinga na muna siya sa social media dahil sa nakakatanggap na siya ng banta sa kanyang buhay mula sa kanyang mga bashers. Sa huling ang post ni Eman sa TikTok, kapansin-pansin na siya nga ay masayahin, bubbly, energetic at very positive.
Makikita nga din ang ilang video ng dalaga na masaya siyang ginagawa ang kanyang hobby na rock climbing. May mga video din si Emma na umaakyat siya ng kisame at mga poste sa iba't ibang lugar. At sa kabila nga ng ipinapakita niyang kaligayahan, may matindi at mabigat palang dinadala ang dalaga. At ng October 24, 2025 nang nagulat na lang ang online world nang lumabas nga ang balita na si Eman Atienza ay pumanaw na sa Amerika. Umani nga ng samot-saring opinyon ang pagkamatay ng dalaga. Mayroong mga nalungkot sa pagkawala ni Eman kahit hindi nila kilala ng personal ang content creator. Mayroong namang mga nagalit at sinisisi ang mga basher sa pagkawala ng social media personality. Ayon sa ilan, napakasama ng mga taong nang bash kay Eman at ito umano ang dahilan kung bakit wala na si Eman sa mundong ibabaw. May nagsabi din na sana isabuhay natin ang palaging sinasabi ni Eman na a little kindness at maging maingat tayo sa ating mga salitang binibitawan. May mga nagsabi din na bawasan na dapat ng mga tao ang paggamit ng social media dahil nakakasira ito ng isip ng isang individual. Ang netizens nga ay may mga kanya-kanyang dahilan at opinyon sa nangyari kay Eman. Merong nga mga nagsabi na kinain at nagpatalo umano ang dalaga sa kanyang sakit. May mga nagtanong din kung bakit ganun pa din ang sinapit ni Eman kung nagte-therapy naman ito at umiinom ng gamot. Ayon nga sa isang psychologist, ang sakit ni Eman ay nagtanim sa kanya ng utak ng takot at trauma kahit wala naman panganib. Iginit niyang hindi ganoon kadali ang gamutan ng sakit na meron ang dalaga, kaya very unpredictable ang mga taong may sakit ng katulad kay Eman. Hindi gaya umano ng mga normal na tao na kayang kontrolin ang kanilang emosyon. Ito daw ay dahil iba ang chemical signs sa utak ng taong may katulad ng sakit ni Eman. Ang ilan naman ay hindi maiwasang sisihin ang mga magulang ng dalaga sa sinapit nito. Tanong nga ng ilang mga netizens, bakit hinayaang mag-isa si Eman sa Amerika kung alam ng mga magulang nito ang tungkol sa sakit ng dalaga? Ayon pa sa ilang mga netizens, mayroong pagkukulang ang mga magulang ni Eman sa buhay ng influencer. Sinabi nila na dapat kasama na lamang ni Eman ang kanyang mga pamilya at hindi ito mag-isa sa malayong lugar. Mayroon namang nagbanggit na kulang umano si Eman sa dasal at pananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot nga ang sinapit ni Eman lalo na at ang kanyang pinsan ay ganun din ang dinanas ng taong 2015. Sapagkat ang 18 years old na pinsan ni Eman ay nagtapos din ang buhay sa isang mall sa Makati. Ang kapatid ni Kim Atienza na si Alessandra Atienza ay nawala din ang buhay ng kanyang anak dahil din sa sakit na meron si Eman. At bago nga pumanaw ang dalaga, nagpost pa ito sa kanyang Twitter account at sinabi ang mga tagang, "Give me one reason not to." At ng araw na iyon, nawala nga at pumanaw ang anak ni Alessandra. Matapos nga ang pagkamatay ni Eman, naglabas ng vlog ang isang content creator kung saan ikinuwento niyang siya ang sinisisi ng mga netizens sa sinapit ng dalaga. Ang content creator ay kinilalang si Sadao. Dati nang gumawa ng video tungkol kay Eman. Sa video, sinabi nga ni Sadao na sana hindi na lamang daw nangialam o nagbigay ng opinyon si Eman tungkol sa mga flood control projects. Sa video, sinabi nga ni Eman na ang dapat daw punahin ng mga tao ay ang mismong politician na mga nangungurap at wag ang kanilang mga anak. At para nga kay Sadao, ang dating video na iyon ay pinagtatanggol umano ni Eman ang mga nepo babies. Tingin ng lalaki, gusto ni Eman na wag i-bash ang mga nepo babies na nagpapakita ng marangya nilang buhay sa social media. Ayon pa kay Sadao, siya ang sinisisi ng mga supporters ni Eman dahil sa ginawa niyang video, mas dumami umano ang bashers ni Eman. Matapos nga pumanaw ni Eman, inulan si Sadao ng mga bashers na nagsasabing kung hindi dahil sa video niya, baka buhay pa ang dalaga. Nakatanggap din ang content creator ng banta sa kanyang buhay. Subalit, iginit nga ni Sadao na hindi niya hiniling ang mga nangyari kay Eman at malungkot din siya sa sinapit ng kapwa niya influencer. Dagdag pa ni Sadao, wala siyang sinasabing masama laban kay Eman sa pinost niyang video. Sa isang video naman, sinasabi din na ang isang lalaking content creator ay isa ring sinisisi ng mga netizens sa pagpanaw ni Eman. At ayon nga sa video ng lalaki, dapat mag-workshop si Eman
dapat matutong umarte at dapat alam umano ni Eman kung kailan siya mag-shut up. Matapos nga ang pagkamatay ni Eman, nagtrending muli ang isa pang hula ng kilalang self-proclaimed psychic na si Rudy Baldwin. Usap-usapan nga ngayon ang ibinahaging video ni Rudy na naging vision niya umano ng nakaraang taon na mangyayari nga ng taong 2025. At ayon nga kay Rudy, ang mental health ay ating wag isang bahala. Sinabi niya na sa mundo ngayon marami ang nakangiti sa panlabas pero sa loob ay tahimik lamang sila at mabigat ang kanilang mga pinagdadaanan. At sa video nga sinabi nga ng self-proclaimed psychic na meron siyang nakikitang dalawang celebrity na papanaw dahil sa sobrang kalungkutan. Ang isa nga daw ay veterano na habang ang isa naman ay baguhan lamang. Sinabi din ni Rudy na meron isang young star na mawawala dahil sa stress at depression na sinolo lamang umano ng babae. Nagbigay nga ng paalala si Rudy na ang ating buhay ay hiram lamang at iminungkahi niya na para maiwasan nga ang kalungkutan, dapat maging open sa pamilya. Giit pa ni Baldwin, ang kailangan nga ay komunikasyon at huwag sarilihin kung merong mang pinagdadaanan. At kung hindi kaya na ibahagi sa pamilya, maaari namang ikwento ang pinagdadaanan sa mga kaibigan. Ang vision nga na ito ni Rudy ay agad na kinonekta ng mga netizens sa biglaang pagpanaw ni Eman. At ayon nga sa kanila, nagkatotoo mano ang sinabi ni Rudy at si Eman pala ang tinutukoy ni Rudy sa kanyang hula. November 2, 2025 nang ipinalabas nga ang interview ng ama ni Eman na si Kuya Kim sa programa ni Jessica Soho. Sa interview, kahit masakit sa kanya ang nangyari, nagawa pa din ni Kuya Kim na ikwento ang pinagdaanan ng kanyang anak na si Eman. Ayon nga kay Kuya Kim, araw-araw niyang dasal na sana huwag mangyari iyon kay Eman. Pero naniniwala siya na sa lahat ng mga nangyari, may purpose ang Diyos at alam niyang masaya na si Eman kung nasan ito ngayon. Inamin nga ni Kuya Kim na ayaw niyang mapag-isa dahil naiiyak siya tuwing siya ay mag-isa. Pero sinabi din ng TV personality na ng oras na iyon, okay naman siya. At ayon nga sa kanya, lahat ng kanyang mga anak ay malakas miski si Eman. Subalit hindi niya inakala na sa kabila ng strong personality ni Eman sa panlabas, sa loob pala nito ay may pinagdadaanang mabigat ang kanyang anak. Inamin nga ni Kuya Kim na tinatago sana ng kanyang pamilya ang tungkol sa pang-aabuso at pangbubuli na nararanasan ni Eman. Nalaman lamang nila ang lahat ng ito nang unang beses sinubukan ni Eman na may gawing masama sa kanyang sarili. Nagulat na lamang umano si Kuya Kim nang ikinuwento ni Eman ang lahat sa Tony Talks. Ang buong akala umano nila, okay si Eman dahil napaka-open ng dalaga tungkol sa kanyang masamang karanasan. Nakita din daw kasi ni Kuya Kim na kahit may sakit na dinadala ang dalaga, nagre-reach out ito at nagkukwento. Isang sign na tingin niya ay okay sa taong may sakit. Napagtanto na lamang na mag-asawang Kim at Felicia na iyon siguro ang paraan ni Eman para siya ay gumaling mula sa madilim niyang pinagdaanan. Subalit hindi daw alam ni Kim na sa kabila nun, dala-dala na pala ni Eman ang kanyang sakit. Pag-amin nga ni Kuya Kim, 2 araw bago ang nangyaring trahedya, tinext ni Eman ang kanyang nanay at sinabing siya ay nasa emergency room, subalit wag na daw mangamba pero kailangan nga ni Eman na magpunta sa therapy center. At nang nalaman nga iyon ni Kuya Kim, alam daw niyang may problema. Sinubukan nga niyang tawagan si Eman pero hindi ito sumasagot. Sa sumunod na araw muling tinawagan ni Kuya Kim ang kanyang anak pero hindi pa rin ito sumagot. Na mga oras na ito, ang nanay ni Eman na si Felicia ay nasa Florida sa Amerika. Siya ay may aatinang isang kompetisyon at sa sumunod ulit na araw, nagising na lamang si Kuya Kim na nabasa ang message mula sa kanyang asawa. At ayon nga sa mensahe, may masamang balita si Felicia kay Kuya Kim. Nanlambot umano ang mga tuhod at nanlamig si Kuya Kim pero nagawa pa din niyang tawagan ang kanyang asawang si Felicia. Sa tawag, sinabi nga ni Felicia na wala na ang kanilang bunsong anak na si Eman. At sa isip nga ni Kuya Kim, napatanong na lamang siya sa Diyos kung bakit. Lagi umanong dasal ni Kuya Kim araw-araw na wag ngang mangyari ang araw na ito, pero bakit pa din nangyari ang mga bagay na iyon kay Eman. Sa kabila nito, nagawa pa din ni Kuya Kim na magtrabaho
dahil mas okay iyon para siya ay malibang. Nakatulong umano ang trabaho kay Kuya Kim para hindi niya maisip na wala na ang kanyang anak. Napansin nga ng mga katrabaho ni Kuya Kim na iba ang kinikilos ng lalaki. Ang araw nga na iyon ay tinawag niyang most difficult day of his life, lalo na ang kanyang asawa at mga anak ay nasa Amerika. Sinabi pa ni Kuya Kim na kung bibigyan siya ng Diyos ng cancer, ayos lamang sa kanya, lalo na kung pisikal na sakit ito dahil kayang-kaya niya umano itong tiisin. Subalit ang mamatayan umano ng anak ay napakasakit. At sa kabila nga ng mga nangyari, hindi nagbago ang pananampalataya ng Kim sa Panginoon. Alam niya na sa tamang panahon malalaman niya ang rason kung bakit maagang kinuha si Eman sa kanyang pamilya. At alam niyang may planong maganda ang Diyos sa kabila ng masamang nangyari. Malaki nga ang pasasalamat ni Kuya Kim sa Diyos dahil nabigyan siya ng maganda at punong-puno ng pagmamahal ng 19 years kasama si Eman. Proud nga din si Kuya Kim na sa loob ng 19 years, marami nang na-inspire ang kanyang anak. Naikwento din ni Kuya Kim na ng lockdown noon, tinangka na ni Eman na may gawing masama at napakahirap nga ng panahon na iyon dahil 2 oras bago ma-accommodate sa ospital ang isang tao. At habang nag-aantay sa ospital, binasahan na lamang ni Kuya Kim si Eman ng mga Bible verse pero inakala niya na wala lang iyon lahat kay Eman dahil hindi tumutugon ang kanyang anak. Sa programa, binasa din ni Kuya Kim ang isang sulat na pinadala sa kanya ng malapit na kaibigan ni Eman na mula Amerika. Sa sulat, sinabi ng kaibigan ni Eman na si Kim ay isang incredible father. Nakwento umano ni Eman sa kanyang kaibigan kung gaano niya hinahangaan ang kanyang ama na si Kuya Kim. At gusto nga din ni Eman na maging atleta tulad ng kanyang tatay. Sobrang natouch nga si Kuya Kim dahil kahit kailan hindi iyon sinabi sa kanya ni Eman. Hindi niya inakala na mataas pala ang tingin ng kanyang anak sa kanya. Sinabi din sa sulat na nagkaroon nga ng bagong pag-asa si Eman nang siya ay nasa ospital dahil sa mga Bible verse na binasa ng kanyang tatay. Nung una, inakala nga ni Kuya Kim na hindi ito pinakikinggan ni Eman. Malaki din ang pasasalamat ni Eman sa kanyang ama na si Kim dahil sinamahan siya nito sa pagpasok ni Eman sa industriya ng showbiz. Binanggit din sa sulat na natutunan na ni Eman na mahalin ang mga hayop at maging mabait sa kapwa dahil sa kanyang ama. Sa huli, sinabi nga ng sender ng liham na alam niyang mahal na mahal ni Eman ang kanyang tatay dahil lagi itong binabanggit ng napayapang content creator. Napaiyak na nga lang si Kuya Kim dahil iyon ang unang beses na nalaman niya na siya ay mahal na mahal pala ni Eman. At nakwento pala ni Eman ito sa ibang tao. Hindi daw kasi nakagawian ng kanyang mga anak na maging vocal sa kanilang feelings tungkol kay Kuya Kim. Tingin nga niya, ang sulat na iyon ay assurance ni God sa kanya na siya ay mabuting ama. Ay nga kay Kuya Kim, napakahirap nang nangyari kaya nagdesisyon na lamang silang i-cremate ang dalaga. At ang lahat nga ng masamang detalye sa trahedya ay hindi iniisip ni Kuya Kim at ibinibigay na lamang niya at itinataas sa Panginoon. Ibinahagi din ni Kuya Kim na nung una dumaan siya sa questioning stage kung saan tinatanong niya ang Panginoon kung ano ang nangyari. Sunod ay nakaramdam si Kim ng resentment o galit sa kanyang sarili sa sitwasyon at nagreklamo nga siya sa Panginoon. Pero ngayon siya ay nasa acceptance stage na dahil alam niyang wala na nga si Eman. Pero sa tuwing naaalala ni Kuya Kim ang mga lugar na pinupuntahan nila ni Eman, napapaiyak na lamang siya sa lungkot. Sinabi nga ni Kuya Kim na ngayon okay siya pero kapag dumadating ang mga alaala ni Eman, nakakaramdam siya ng sakit at lungkot. Tungkol naman sa mga nambuli kay Eman, sinabi ni Kim na hindi siya galit sa mga bashers, maging sa yaya na ng abuso sa kanyang anak. Naikwento niya na nasasaktan siya sa mga nababasa niyang comment sa social media. Isa nga sa mga nag-comment ay sinagot ni Kuya Kim at tinawag nga ang nag-comment na evangelical bully. Hindi niya pinatulan ang mga nambabatikos dahil gusto niyang isabuhay ang motto ng kanyang anak na a little kindness. Ibinahagi nga ni Kuya Kim na kamukha ni Eman ang kanyang nanay at nakuha din nito ang katalinuhan ni Felicia. Subalit siya ay kaugali ni Eman at pareho silang may konting craziness sa pag-uugali.
Ayon nga kay Kuya Kim, binabantayan niya kung paano i-handle ng kanyang anak ang mga bashers dahil ito ang basehan niya kung magre-relapse muli si Eman. Tinawag nga na unfair ni Kim ang naging pangbabash sa kanyang anak dahil sa Guess the Bill Challenge. Sapagkat ang hindi alam ng mga tao, ang nangyari ay isang marketing strategy lamang. Sinabi nga ni Kuya Kim na pinayuhan niya si Eman na wag nang pansinin ang nangyari dahil baka matrigger ang sakit ng dalaga. Subalit nakita nga ni Kuya Kim kung paano ipinagtanggol ng kanyang anak ang kanyang sarili at hinandle ni Eman ang nangyari ng maayos. Araw-araw nga sinisilip ni Kuya Kim ang mga social media account ng kanyang anak para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay sinisigurado nga ni Kuya Kim o chinachat at tinatawagan si Eman para tanungin kung siya ay okay lamang. Palagi naman daw sagot ni Eman na, "I'm good, Papa. I'm all good, Papa." Pero hindi nga inakala ni Kuya Kim na hindi pala maayos ang kanyang anak at kinain na nga si Eman ng kanyang kalungkutan. Ayon nga kay Kuya Kim, mahirap daw sa tulad ni Eman ang buhay dahil sila ay pinanganak sa panahon ng gadgets, internet at social media. Para rin kay Kuya Kim, akala ng mga kaedad ni Eman, ang realidad ng buhay ay makikita sa social media. Kaya nga mahirap para sa mga kaedad ni Eman na malaman, ihiwalay kung ano ang katotohanan sa social media o kung ang video ay isang content lamang. Ibinahagi din niya na binlock siya umano noon ni Eman matapos niyang lumabas sa mga content ng kanyang anak nung unang nagkaroon sila ng collaboration. Katwiran nga ng yumaong social media personality, sapat na nang tinawag siyang Nepo Baby dahil sa pinagmulan niyang pamilya. Para kay Eman, kung laging makikita ng tao na kasama niya ang kanyang ama na si Kim Atienza, iisipin umano ng mga tao na siya ay talagang Nepo Baby. Eman, ano kinakain mo? Cake. Cake? Anong lasa ng cake? Ha? Anong lasa ng cake? Anong meaning ng lasing? Lasing? Hindi lasing. Masarap ba yung cake? Masarap ba yung cake? Bagay na ayaw nga naman Anong niya lasa? ni Paliwanag Eman. mo yung lasa. Nagulat nga si Kuya Kim sa ginawa ni Eman na gumagawa ng sarili niyang pangalan at nakikilala siya ng tao bilang Eman at hindi bilang anak ng dating politiko at artista. Naikwento din ni Kuya Kim na sa tuwing Pasko ang kanyang ama na si Lito Atienza ay nagbibigay na pinansyal na regalo kina Eman. 3 taon na nga ang nakakalipas ng ikikwento ni Eman kay Kim ang tungkol sa natatanggap niyang malaking pera mula sa kanyang lolo. At nagulat nga si Kuya Kim nang sabihin ni Eman na ang pera ay ipinamimigay niya sa mga kasambahay at driver ng kanilang pamilya. Natuwa naman si Kuya Kim na lumalaki ang kanyang anak na mapagbigay at mabait sa ibang tao. Proud na proud nga si Kuya Kim kay Eman at madalas daw tambayan ng dalaga ay kung nasaan ang tambayan ng kanilang mga kasambahay. At sa kabila din ng pagkakaroon ni Kim ng kotse at driver, pinipili ni Eman na gumamit ng ride-hailing apps. Dagdag pa ni Kuya Kim, akala ng tao maluho si Eman pero ang katotohanan, mahilig ang influencer sa ukay-ukay. Ang damit na magaganda ni Eman ay mga pinaglumaan na o bigay ng kanyang nanay. Lahat din daw ng alahas ni Eman ay peke lamang dahil binili lamang nila ito sa Paco, Maynila. Tinawag nga ni Kuya Kim si Eman na ukay queen at ibang klase daw talaga ang kanyang anak. Sa huli, sinabi nga niya na napakatabang ng kanyang anak at sa kabila nga ng iniindang sakit ni Eman, hindi nagpakita ang dalaga na siya ay nahihirapan at nagawa nitong lumaban sa mga bashers. At very authentic din si Eman dahil napakatotoong tao na dalaga. At sa kabila nga nito, sinabi niya Kuya Kim na mabait si Eman. Payo nga ng isang psychologist, sa panahon ngayon na bashing at trolling, piliin natin na maging mabait araw-araw. Dapat daw ay isipin muna natin ang mararamdaman ng tao kapag nagbitiw tayo sa kanila ng mga salita na hindi maganda. Ayon pa sa doktor, siguro dapat isang araw munang pag-isipan ng isang tao ang kanyang i-comment o sasabihin sa isang tao. Ang sa gayon ay matimbang natin kung ito ba ay makakasakit sa tao o hindi. Tandaan, words are very powerful and it can really kill. Lumabas naman ang balita kamakailan lamang na naghain si Senator J.V. Ejercito ng panukalang batas na anti-online hate at harassment o ang Eman Atienza Bill
para labanan ang cyberbullying, fake news at online defamation. Ayon kay Ejercito, ang objective ng bill ay maprotektahan ang bawat individual mula sa online harassment, cyberbullying at online hate. Personal nga nagtungo sa burol ni Eman ang senador para ibigay ang kopya ng bill sa mga magulang ni Eman na sina Kim at Felicia. At November 3, 2025 nang lumabas ang balita, tumagal nga ito ng 2 araw. Bumuhos nga ang mga kaibigan, kamag-anak at taga-suporta ni na Kuya Kim sa unang araw ng burol na kanyang anak upang makipagdalamhati at magpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya. Makikita nga sa burol ang malalaking larawan ni Eman kung saan siya nakangiti. Mga laala at ngiti na palaging sasariwain ng mga nagmamahal kay Eman. Magandang hapon mga kababayan. Meron yung makeup sa kahapon. Gabi sa kahapon. Makeup gabi sa kahapon. Kasi di ko hugas yung face. Pero marunong naman ako mag-Tagalog na yon. Hindi kaya. Kaya naman ako mag-Tagalog. Hindi. Marunong. Kasi mas Pinay nagkaibigan na yon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!